Hi everyone! Welcome again to my channel. At ngayon guys ay andito nga pala tayo sa aking mini greenhouse. Ayan. So nagtatanim nga pala ako ngayon ng aking mga succulents. Yung tinanggalan ko ng lupa. Nung nakarang araw pa, 2 days ago pa. Ayan. So sana iripat ko sila kinabukasan. Kaya lang sa sobrang lakas ng hangin at ulan hindi ako nakapunta dito. So ngayon ko na sila tinanim. Ayan. So, ito katatanim ko lang itong nasa tray na to. Ito. Tapos ito rin. Ayan. So, gusto kong ipakita sa inyo kung paano ako magtanim, guys. Ito nga pala ay hindi ko tinanggalan ng mga 50-50 lang. Yung 50% ng kanilang ugat tinanggal ko and then 50% iniwan ko. Ayan. Kasi fresh pa naman yung ugat nila. Sayang kung tanggalin lahat. Yan. So, halos dito, wala ng mga, tinanggalan ko na ng mga lupa. Ito lahat. So, ito yung ginagamit ko ngayong pating mixed soil sa aking mga succulents dito sa bukid. So, yung nasa bahay, ang gamit ko doon ay yun pa rin yung pinakita ko noon sa inyo sa video. Mayroon akong video. Yun pa rin yung pating mix nila doon sa bahay. Pero yung nandito ay binago ko na lahat. Ayan. Ito na lang yung hindi ko pa napalitan ng bagong lupa. Itong nandito. So, ito naka-line up din to. Napalitan sila ng bagong lupa. So, ito nga pala yung nila dito. Peat moss, kanuma, tapos carbonized rice hull, pamis. Ayan, yung halo dito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa tong aking pating mix dito. So, ayan. Tapos, dati nakatanim sila sa puting pot. So, gusto ko kasi pare-pareha sila hanggat maari. So, eto, nakatanim sila sa dilaw na pots. Tapos yun, pink. Tapos meron pa rin akong ginamit na puti. Ayan. Ito medyo malaki lang ng konti kaysa dito. Ayan. Ayan yung kaibahan. Ayan. So, medyo malaki lang ng konti ito. Meron pa akong natirang isa. Ayan, dalawa pala green. So, ito rin. Ayan, yung, na. So, yung medyo malaki na, binalik ko rin sa kanilang dating pot. So, itong iba dito, ito katulad nito, ang ko nito, plano ko ay yan, dilaw na pot, yung plastic, para pare-pareha sila lahat. Ayan. Mas gusto ko kasing pare-pareha sila para maganda tingnan. Ayan. Mabilis mo silang makita kung sinong mayroong sakit kapag pare-pareha yung hitsura ng kanilang pot. Ang bilis nilang mapansin, 'di ba? So ayan. So papakita ko sa inyo kung paano ako magtanim. Mabilis lang naman ako magtanim, guys. Ayan. Halimbawa ito. Ito nga pala si pink chips. Nabili ko siya noong 2022. Meron pang date. Ayan, si pink chips. So ito yung gamitin kong pot. Naglagay nga pala ako ng maraming butas-butas. Nilagyan ko siya ng butas. Ang butas lang nito, guys, ay isa lang. Katulad nito, Ayan, Ayan, 'di ba? Isa lang yung butas. So, nilagyan ko siya ng maraming butas. So, ganyan lang. Tapos, ito nga pala ay pesticide. Ayan. So, kapag nagdilig ka, yung chemical ng gamot, natutunaw siya kapag nagdilig ka. So, ang niya ay 1 buwan. Epektibo siya ng 1 buwan. Pero kapag succulents naman, hindi naman tayo laging nagdidilig ng succulents. So, siguro mas matagal pa. Pero kapag ginamit ko sa gulay itong ganitong pesticide, 1 buwan lang yung niya, yung epekto. Ayan. So, ganyan nung kadali, guys. Ayan. So, ganyan lang, 'di ba? Tapos na. Tapos lagay ang pangalan. Ayan.
Tapos ito si, ano to siya, si Amabel or Amabile. Ayan. So baby na to siya guys. Yung mother plant nito matagal nang namatay. So ayan, ano to, niripat ko siya sa bago niyang pot ay last July. So ngayon ko na naman siya iripat ulit. So ito pa rin yung paglipatan niya. Ayan. So, ayan, pesticide. Tapos, konting halo. Tapos, ayan, tanim na. So, ganyan lang guys. Ayan, diba? Mabilis lang. Yan. So, wala nga palang, kung napansin niyo hindi ko nilagyan ng, itong ganito. Yung pamis sa ibabaw. Hindi ko na nilagyan ng pamis kasi kapag nagdilig ako nito, ang magiging resulta niya guys, ay magiging ganito siya, oh. Ayan, di ba? Naglitawan yung, malaking bilog-bilog sa ibabaw. Yung mga yan ay kanuma. So, kapag nagdilig ako, magiging ganyan din siya. Tapos yung mapino, pumailalim. So, ayan. So, kapag nadiligan ko na to siya, magiging ganyan din yung hitsura sa ibabaw. Para ding nag-toppings. So, yung iba, nilagyan ko ng toppings. Katulad neto, ayan. Kasi gusto kong makitang, parang maganda tingnan. Ayan. Ganyan lang kadali. So, ito naman, ang pangalan niya, si Water Lily. Ayan. Si Water Lily. So, dito natin siya itanim sa dilaw na pot. Tapos, pesticide. Ayan. So, ganyan na guys, oh. Diba? Sobrang dali lang. So, ayan. So, ayan. Bukas na naman. Itong natira bukas ko na naman to itanim. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako magtanim. So, mabilisan lang yung pagtatanim ko. Ayan. Yung iba, tinusok ko lang katulad nito kasi cuttings to siya. Tinusok ko lang siya. Ayan, oh. Nakatusok lang siya. So, ang dilig nito, kasi yung ginamit kong lupa ay medyo moist siya. So, siguro, after 2 days, diligan ko na. Tapos, kapag halimbawa naman, ganito, ayan o, marami pa siyang konting ugat, diba? Minsan, ginaganyan-ganyan ko guys, para mahulog yung, niya. Ayan, lumang ugat. Yung medyo mapino na hindi na kailangan, ayan. Ginaganyan-ganyan ko siya. Tapos, ayan, oh. Medyo pink pa yung, diba? Ugat. So, itong medyo pink pa na ugat, ay yan yung bago niyang ugat. So, hindi ko na tinatanggal. Hinahayaan ko na lang. Tapos, tanim na siya agad. Tapos, konting pesticide. And then, ganyan na siya, guys. So, ayan. Ganyan lang kadali. So, ayan. Ito si Amabile.
Yan, marami na akong amabel or amabel ngayon. Yan, so let's go. Pakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng potting mix ngayon. Ayan, let's go. So, ito nga pala yung ginamit ko ngayon na potting mix soil para sa aking mga succulents dito sa bukid. Ayan, marami to guys, peat moss. Nabili ko lang kasi to ng napakamura. So, instead na ang bilhin ko ay yung gardening soil, ito na lang yung binili ko, peat moss. Ayan. So, medyo matagal-tagal ko pa siyang ubusin. Tapos, meron ako ditong vermiculite, tamis. Tapos, yung last year na ginawa kong carbonized rice hull. Tapos, munggo size na kanuma. Tapos, yung malaki, large size na kanuma rin. So, nakita ko sa inyo kung paano yung halo. Ayan. Isa nito. So, ito na yung potting mix soil na ginagamit ko sa aking mga succulents dito sa aking bukirin. Ayan, sa aking mini greenhouse. So, dalawang peat moss. Ito, dalawang ganito. Tapos, 1/4 na vermiculite. 1/4 na carbonized rice hull. 1/2 na pamis. 1/2 na kanuma, yung malaki. And isang ganitong kanuma na munggo size. Ayan. So, ito, ganito yung halo na ginagamit ko ngayon dito sa aking mini greenhouse. Ayan. Ayan, halo-halo lang. So, ayan, ganyan na yung hitsura. Gusto ko kasing mag-explore. Maganda kasi kung mag-explore tayo ng iba-ibang potting mix para makita natin kung ano yung mga kaibahan nila. Diba? Kung mayroon bang mababago or ganun pa rin ba. Ayan. So, yung nasa bahay, yung potting mix doon ay yun pa rin yung dati na ginagamit ko. Ganun pa rin yung mayroon akong video. Yun pa rin yung ginagamit ko doon sa bahay. Hindi ko pa kasi yun pinalitan ng bagong soil. So, yung nandito sa bukid ko ay halos lahat. Gusto kong palitan ng potting soil para makita ko kung ano yung kaibahan nila, yung nandito sa bukid at yung nandun sa bahay. So, kung magka-iba sila ng potting soil, ano yung kinalabasan. Ayan. So, kung nakita ninyo, medyo mapino siya, diba? Ayan. Pero kung i-ano mo siya, ayan. So, ayan guys. Okay. So, let's go. Ayan, mga sibuyas ko. Ayan. Malapit yan lang yung ano ko, nandito lang sila. Ayan, kamatis ko. Cabbage. Ano ba ito tawag nito sa atin guys? Kunting ano lang. Ayan oh. Hindi ko alam kung anong tawag sa atin yan. Para siyang ano, para siyang pechay. Pero medyo ano lang siya, mas green lang siya kaysa pechay. Ayan. So ayan, the same lang sila ng halo, tingnan niyo. Ayan, 'di ba? Yun lang guys, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-like at nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye!